Si Celestina ang bunsong kapatid ng pamilyang Dukes. Matapos makapag-aral ng elementarya, ay ipinadala siya sa England upang doon mag-aral ng high school at kolehiyo. Ngunit bago siya lumipad pa ibang bansa, ay kinausap niya muna ang isa sa kanyang naging kaibigan, si Lucas, na parang kapatid na ang turing sa kanya. Lucas, pag-uwi ko dito ay dapat kilala mo pa rin ako ha. Dapat hindi mo ako kalimutan dahil magtatampo talaga ako sa'yo. Uwi ka ng batang si Celestina. Of course sis, kapatid ka ng kaibigan ko, kaya para na rin kitang kadugo. Huwag kang mag-alala, dahil bibisitahin naman kita sa England kapag wala na akong pasok dito. Sagot naman ng batang si Lucas at ginulo ang buhok ni Celestina. Nakaramdam ng kasiyahan ng batang babae at niyakap si Lucas. Promise me Lucas na hindi ka makikipagkaibigan sa ibang babae ha. Ako lang dapat ng kaibigan mo at wala nang iba. Tumawa ng marahan si Lucas at tumango. Oo na po, mahal na prinsesa. Magpakabait ka doon at pupuntahan na lamang kita kapag may panahon ako. Kumaway na ang batang dalaga at pumasok na sa sasakyan. Hindi mawala-wala ang kanilang ngiti dahil hindi may pagkakailang malapit sila sa isa't isa. Pareha silang 12 anyos sa taon na yun, ngunit kailangan nilang maghiwalay ng paaralan dahil nasa England ang negosyo ng mga Dukes. Lumipas ang 4 na taon, ay lumipad papuntang England si Lucas upang doon mag-aral ng senior high school. Hiniling ng binata na doon na mag-aral kung nasaan si Celestina upang may kasama daw ito. Ngunit, lingid sa kalaman ng lahat na nais lamang ni Lucas na makita at makasamang muli ang kanyang kababata dahil miss na niya ito. Nang malaman naman ni Celestina na papunta na sa kanyang lugar ang kababatang si Lucas, ay tuwang-tuwa siya dahil tulad ng binata ay miss niya na rin ang presensya nito. Si Celestina ang sumundo kay Lucas sa airport at hinatid dito sa pad kung saan ay biniling ng pamilya ng binata para may tahanan nito si England. Simula ngayon ay ako nang maghahatid sundo sa iyo sa paralan ha. Sabay tayong papasok at uuwi upang maging ligtas ka. Uwi ka ni Lucas kay Celestina. Napatalon naman sa tuwa si Celestina at niyakap agad ang binata. Okay Lucas, walang problema sa akin. Mabuti na rin ito dahil kasama kitang muli. May ibang kaibigan ka ba sa Pilipinas? Tumawa ang binata at ginulo ang buhok ng dalaga. Wala akong ibang kaibigan. Takot ko lang sa'yo no? Napangiti na lamang si Celestina at ganoon na rin si Lucas. Mabilis lumipas ang panahon at tuluyan nang nahulog ang loob ni Lucas kay Celestina. Ganoon din naman ang nararamdaman ng dalaga dahil araw-araw nilang kasama ang isa't isa. Ngunit nanatili lamang itong lihim dahil parehas silang nahihiyang aminin ang kanilang nararamdaman. Hatid sundo ni Lucas ang dalaga hanggang sa tumuntong na sila ng kolehiyo. 4 na taon lamang ang tinapos ni Lucas sa kolehiyo. Samantalang 6 na taon naman ang kinuha ni Celestina. Nalungkot si Celestina nang malaman na uuwi na ng Pilipinas si Lucas upang ipagpatuloy ang negosyo ng mga magulang nito. At maiiwan naman ang dalaga ng 2 taon dahil hindi pa siya tapos sa pag-aaral. I'll wait sis. Magtatrabaho lang naman ako sa Pilipinas Hindi ako mag-aasawa. Biro pa ng binata na ikinalungkot pa lalo ni Celestina. Paano kung may magkagusto sa'yo doon? Paano na ako rito? Malaki ka na Celestina. Hindi mo na kailangan ng presensya ko. Magkita na lamang tayo sa Pilipinas pagkatapos ng 2 taon mula ngayon. Walang nagawa si Celestina kundi ang tumango. At sa isang iglap lang, ay mag-isa na siyang muli dahil nakalipad na si Lucas pabalik sa kanilang bansang sinilangan. Lumipas ang 2 taon, ay nakapagtapos na rin ang kolehiyo si Celestina. Nagbago na rin ang hubog ng kanyang katawan at lalong gumanda ang kanyang tindig. Napangiti si Celestina nang makita ang sarili sa salamin. Sa loob ng 2 taon,
ay binago ng dalaga ang sarili upang pagbalik niya sa Pilipinas ay masabi na niya kay Lucas ang tunay niyang nararamdaman. Alam ng dalaga na si Lucas lang ang lalaking para sa kanya at minahal niya. Ramdam ni Celestina na parehas sila ng nararamdaman ng binata dahil sila lang naman ang magkasama sa loob ng maraming taon. Naghahanda na si Celestina upang umuwi ng Pilipinas at sa wakas ay makakita na niyang muli si Lucas. Ipinaalam ng dalaga ang kanyang pag-uwi kaya malakas ang kutob niya na si Lucas ang susundo sa kanya sa airport. Ngunit, nadismaya ang dalaga nang hindi si Lucas ang kanyang nakita paglabas niya ng airport. Nasaan po si Lucas, kuya? Bakit ikaw narito? Unang lumabas sa bibig ng dalaga. Grabe ka, Celestina. Hindi mo ba ako na-miss? At si Lucas kagad ang hinahanap mo. Busy yung taong yun, lalo na at ikakasal na rin ang kapatid niya. Ano? Ikakasal na si Ate Maureen? Yup. At hulaan mo kung kanino. Naku kuya, wala akong panahon dyan. Umuwi na tayo para mapuntahan ko na si Lucas. Tumawa ang kapatid ni Celestina at ginulo ang kanyang buhok. Nainis naman ang dalaga at inirapan niya ang kapatid. Don't be mad, sis. Dahil papunta naman talaga tayo doon eh. Actually, pinasundo ka talaga sa akin ni Lucas. Kailangan ko na rin maghanda dahil bukas na ang kasal namin ni Maureen. Napatigil naman si Celestina at kaagad na patulala ng maintindihan ng sitwasyon. Ano? Ikaw? Ikaw ang magiging asawa ni Ate Maureen, kuya? Di, magkapatid na kami ni Lucas niyan. Of course not. Pero pamilya na natin sila. And yes, ako ang magiging asawa ni Maureen bukas. Bakit? May angal ka? Hindi naman kuya. Pero kasi, dapat kami kakasal ni Lucas, hindi kayo. Tumawa muli ang binata at umiling. Calm down sis. Wala naman kayo ni Lucas, hindi ba? At hindi mo ba alam na may nililigawan na siya dito? I don't know. Pero usap-usapan lang naman nila yun. Nanlaki ang mga mata ng dalaga na tila ba hindi makapaniwala sa narinig. You're just kidding kuya, right? Ay, hindi ko nga alam. Sakay na at nang makauwi na tayo. Tuliro ang isip ni Celestina hanggang sa marating nila ang bahay ng pamilya ni Lucas. Hindi siya makapaniwala sa narinig galing sa kanyang kapatid. Hindi niya napaghandaan ang tungkol sa usaping iyon. Bumaba ka na dyan sis. Hindi ba at miss na mo na si Lucas? Nasa taas siya for sure. Ngiting wika ng kapatid ni Celestina. Pagbaba ng dalaga ay nakita niya kaagad ang kapatid ni Lucas na si Maureen at agad siya nitong niyakap. Welcome home sis. Nasa taas ang kapatid ko. Pasensya na at busy siya sa kumpanya at sa kasal namin bukas ng kuya mo. Okay lang po ate. Congratulations po pala in advance. Ang swerte naman ni kuya sa'yo. Ngiting wika ni Celestina. Ngunit ang mata nito ay nakatingin sa loob ng bahay. Marami pang sinabi ang kapatid ni Lucas. Ngunit dahan-dahan ang pumasok sa loob ang dalaga. Pagpasok niya, ay agad niyang nakita si Lucas na may ginagawa sa sala. Kaagad itong napatayo nang makita siya at mabilis na lumapit. You're finally home. Welcome, princess. I missed you. Malambing na wika ni Lucas at niyakap pa si Celestina. Biglang nawala ang lahat ng takot at pagkadismaya na nararamdaman ni Celestina sa oras na yon. Biglang kumalma ang kanyang isipan dahil naramdaman niya ang mainit na yakap ng binata. I miss you too, Lucas. Akala ko nga ay nakalimutan mo na ako eh. Dahil hindi mo ako sinundo kanina sa airport. Sorry, masyado lang talaga akong busy dito dahil bukas lang kasal ng mga kapatid natin. Nga pala, handa na ang kwarto mo sa taas. Andito rin kasi gaganapin ang kasal bukas, kaya huwag ka na munang umuwi sa bahay ninyo. Tumango si Celestina at tinulungan naman siya ni Lucas na may hatid ang kanyang mga gamit sa taas. Pinili muna ni Celestina na magpahinga dahil masyado pa siyang jetlag sa mga oras na yun.
Napangiti na lamang si Lucas nang makita niyang nakapikit na ang dalaga. Welcome home, my love. Sana this time ay hindi ka na mailayo sa akin ng tadhana. I've been waiting for this to happen, my Celestina. I'm in love with you for so long. Bulong ni Lucas at hinalikan sa noong natutulog na dalaga. Kinabukasan ay masayang nairaos ang kasal ng kapatid ni Celestina at Lucas. Hindi rin mapigilan ni Celestina na uminom ng maraming alak dahil hindi pa rin siya makapaniwala na may asawa na ang kanyang kapatid. At muling bumabagabag sa kanyang isipan ang tungkol sa sinabi ng kanyang kapatid na may nililigawan ng iba si Lucas. Maya-maya, habang nasa pool area ang dalaga, ay may biglang humawak sa kanyang baso. That's enough, sis. Lasing ka na. Mataas pang araw at may party pa mamayang gabi. Uwi ka ni Lucas. Oh, ikaw lang pala yan, Lucas. Come on, let's drink. We should celebrate dahil iisang pamilya na tayo. Celestina, please. Maraming bisita ang pamilya natin. Hindi ito ang oras para maglasing. Napailing naman si Celestina at bigla na lamang niyakap ang binata. What's wrong with you, Lucas, ha? Ibang-iba ka na. Noon ay hatid sundo mo pa ako sa England. Pero kahapon ay hindi mo man lang ako sinundo. Tapos sinabi pa ng kuya ko na may nililigawan ka na raw dito. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? 2 taon. 2 taon lang naman tayong hindi nagkasama. Hindi nakasagot si Lucas at napahikbi na lamang din si Celestina. Hindi na rin alam ni Lucas kung ano ang gagawin dahil pinagtitinginan na sila ng mga bisita. Sa taas na tayo, sis, please. Ang dami na nakatingin sa atin, oh. Di hayaan mo silang tumingin sa atin. Sagot ng dalaga at walang pagdadalawang isip na hinalikan sa labi ang binata. Nanlaki ang mga mata ni Lucas at pilit inilayo si Celestina. Ngunit masyadong malakas ang dalaga at mas lalo pang diniinan ng labi nito sa kaniya. Napasingha pa ang mga bisita lalo na ang kapatid ni Celestina. Papalapit na ito. Kaya buong puwersa ang inilayo ni Lucas ang dalaga. Why did you do that, Celestina? Para na kitang kapatid. Wika ni Lucas sa takot na baka magalit sa kanyang kapatid na Celestina. Kaagad namang rumihestro ang kalungkutan sa mga mata ng dalaga. I'm sorry, love. This is not the right time. Nahihirapang wika ni Lucas sa kanyang sarili. Dahan-dahang umatras si Celestina at hinaplos ang kanyang labi. Kapatid? Kapatid lang pala ang turing mo sa akin, Lucas? Oh, this time. Lahat ng ipinakita at ginawa mo sa akin ay parang kapatid lang pala. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Celestina at nilibot ang paningin sa buong lugar. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig, lalo na nang makita niya ang kanyang kapatid na malungkot na lumapit sa kanya. Fix yourself, Celestina. Nakakaya sa mga bisita. Umakyat ka na muna sa taas. Saad nito, tumawa naman ang mapakla ang dalaga, sabay punas sa kanyang mga luha. I'm just kidding, guys. It's just a prank. Namiss ko lang talaga ang kababata kong si Lucas. Mag-enjoy kayo. Don't mind me. Natatawa niyang wika at tumingin muli kay Lucas. Huwag mong seryosohin ang ginawa ko, Lucas. It's just a prank. Inagbabadya muli ang kanyang mga luha, kaya mabilis siyang tumakbo paakyat ng bahay. Parang piniga ang puso ni Lucas nang makita si Celestina na papalayo sa kaniya. Nakaramdam na lamang siya ng tapik sa kanyang balikat at paglingon niya ay kapatid pala ito ng dalaga. Hayaan na muna natin siya. Naninibago lamang yun kaya niya siguro nagawa. Tumango si Lucas at muling sinundan ng tingin ng daan kung saan tumakbo ang dalaga. Gabi na at hindi pa rin natatapos ang party sa mansyon. Hindi na rin bumabang muli si Celestina at tuluyan ang nagkulong sa kanyang silid. Hindi naman mapakali si Lucas kaya kumuha siya ng pagkain at nilagay sa isang pinggan.
Kakatok na sana siya nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa doon si Celestina. Nagulat si Lucas nang makita ang dalaga, lalo pa at nagpalit na ito ng damit. May lakad ka ba? Saan ka pupunta? Gabi na. Sunod-sunod na tanong ni Lucas. Kaagad tumaas ang kilay ni Celestina at napairap nang makita ang pagkaing daladala niya. May pupuntahan akong party, kapatid. At dapat wala ka na doon kung gabi na. Tabi, at dadaan ang kapatid mo. Kaagad isinirado ni Celestina ang pinto at walang pagdadalawang isip na nilagpasan ng binata. Napailing naman si Lucas at mabilis na hinawakan ng kamay nito. Please, Celestina, don't be like this. Hindi ka na bata para sumpungin ang tantrums mo. What did you just say? Ako? Sinusumpong ng tantrums? Hindi ba pwedeng ayaw lang kitang makita kaya ako nagkakaganito? Matapos mo akong ipahiya kanina sa baba, iniisip mo na magiging mabait pa rin ako sa'yo? No way! Bitawan mo ako, Lucas, bago pa kita masaktan. Nasasaktan ang binata sa mga pinagsasabi ni Celestina, ngunit mas pinili niyang kumalma. Look sis, I'm sorry. Hindi ko intensyong ipahiya ka kanina sa baba. Hindi mo lang kasi naiintindihan. Of course I understand. Naiintindihan ko na mali ang ginawa ko kanina dahil kapatid lang ang turing mo sa akin. And it's fine with me. Basta't simula ngayon, ay huwag ka nang lalapit sa akin dahil hindi na kita kaibigan, brother. Buong pwersang binawi ni Celestina ang kanyang kamay na hawak-hawak ni Lucas at mabilis na bumaba ng hagdan. Biglang nawala ng lakas ng binata, kaya nahulog ang kanyang daladalang pagkain sa marmol na sahig at kaagad nabasag ang pinggan. Napatulala na lamang siya at isa-isang pinulot ang basag na plato. Napanguwi pa si Lucas nang makitang dumugo ang kanyang hintuturo. Celestina, bakit kailangan mangyari ito sa atin? Bulong niya at tuluyan ang tumulo ang kanyang mga luha. Mabilis lumipas ang buwan at hindi na nga nag-uusap si Celestina at Lucas. Focus sa trabaho ang binata dahil plano niyang mag-ipon at magtayo ng sariling bahay at negosyo upang hindi na siya aasa sa kanyang mga magulang kapag plano niya ng mag-asawa. Tumatanda na rin siya, kaya kailangan niyang magmadali dahil kailangan niya pang suyuin si Celestina, ang babaeng kanyang iniibig. 6 na buwan na rin ang nakalipas at muling nagkita si Celestina at Lucas sa mansyon ng mga Dukes. Nagulat pa ang dalaga nang makita si Lucas na nakaupo sa harap ng hapagkainan nang makababa siya galing sa kanyang kwarto. What are you doing here? Wala ba kayong pagkain sa inyo? Mataray niyang tanong. Kaagad naman siyang sinaway ng kanyang kapatid, kaya napairap siya. Don't worry sis, uuwi rin naman ako pagkatapos nating kumain. Hinimitahan kasi ako ng brother-in-law ko. Tipid na wika ni Lucas, kahit ang totoo ay miss na niya ang dalaga. Hindi mo na sana pinagbigyan si kuya, dahil alam mo naman na dito ako nakatira. Ay, I can't wait to go home na. Home? Hindi ba't itong bahay mo? Home? Home as in America, duh. Kumain ka na nga lang dyan at para makaalis ka na. Celestina, watch your mouth please. Muling saway ng kapatid ng dalaga. Hindi na lamang siya umimik at mabilis na lang na kumain sa kakaagad lumabas ng bahay. Sa hardin dumiretso ang dalaga at nilanghap ang malamig na simoy ng hangin. Pikit matang umupo si Celestina at nagulat pa siya nang may biglang tumikhim sa kanyang likuran. Hindi na ba mainit ang ulo mo? Malumanay na tanong ni Lucas. Nawala na sana, pero nagpakita kang muli kaya bumalik ulit. Ay, please sis, huwag kang munang magalit sa akin. It's been 6 months at akala ko hindi ka nagalit. I just want to talk to you again. I miss the old Celestina. Asa ka pang babalik ang dating ako? Hoy Lucas,
Hindi na ako ang dating kaibigan mo. Paasa ka. Hindi kita pinaasa, sis. Sadyang hindi lang itong tamang panahon. Ang dami ko pa namang plano for us. Pues, alisin mo na ako sa plano mong yan dahil hindi na ako interesado. Next month ay uuwi na ako ng Amerika at tuluyan na kitang kakalimutan. Dahil lang ba sa akin kaya aalis kang muli? Anong gagawin mo doon? Narito ang buong pamilya mo, Celestina. Baka nakakalimutan mong naroon din ang ibang negosyo namin, brother. Umalis ka na nga. Tapos ka nang kumain, hindi ba? Huminga ng malalim si Lucas at hinilot ang sariling sentido. Celestina, please. Let's talk. Yung mahinahon sana. Kaya lang naman ako pumunta rito dahil miss na kita eh. Kahit anong trabaho ko sa kumpanya, iniisip ko pa rin kung kumusta ka na. Kaya gumawa na ako ng paraan para kausapin ang kuya mo. At siya na rin ang gumawa ng paraan para tulungan ako makalapit sa'yo. Well, I'm not interested, Lucas. Umalis ka na dahil kailangan ko pang matulog muli upang maganda ang mood ko mamayang gabi. At bakit? Saan ka na naman ba pupunta? Pakialam mo, you're not even my real brother, Lucas. At iisa lang ang kapatid ko. Kaagad tumayo si Celestina at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Napailing na lamang si Lucas at pumasok na sa kanyang sasakyan. Dumiretso sa opisina ang binata imbis na umuwi sa kanilang bahay. Mas nanaisin pa niyang magtrabaho upang hindi tuluyang kainin ng lungkot ang kanyang sistema. Mabigat ang dibdib ni Lucas hanggang sa sumapit ang gabi. Naalala niya na may lakad pala si Celestina sa oras na yun. Kaya nagmamadali siyang umalis ng kumpanya at dumiretso sa bahay ng dalaga. Hindi pa man siya nakakalabas sa sasakyan, ay nakita na niya si Celestina na papalabas sa mansyon at kaagad tumawag ng taxi. Maya-maya pa ay sumakay na rin ang dalaga at sinundan lamang ni Lucas ang sinasakyan nito. Sa isang mamahaling bar huminto ang taxi, kaya nagtagpo kaagad ang mga kilay ni Lucas. Dito ba siya nagpapalipas ng gabi? Paano kung may bumasto sa kanya? The woman. Sa isip ni Lucas at kaagad ipinarada ang kanyang sasakyan. Nakapasok na sa loob si Celestina, kaya mabilis niya itong sinundan. Nakahinga ng maluwag ang binata nang makitang puro babae ang kanyang kasama sa iisang mesa. Napailing si Lucas dahil nagmistula siyang gwardya sa gabing yun. Ngunit hindi niya na ito inisip pa dahil may ilang lalaki nang lumalapit sa mesa kung nasaan si Celestina. Napatayo si Lucas nang makitang nakikipagbeso-beso sa Celestina sa lalaking kausap nito. Naikuyong pa ng binata ang kanyang kamao nang makitang magkatabing umupo ang lalaki, pati na si Celestina, at umakbay pa ito sa dalaga. Lalapitan na sana ni Lucas ang mesa ng dalaga nang bigla siyang hilahin ng isang kakilala. Lucas, bro, sinong kasama mo rito? Biglang nawala ang galit na nararamdaman ni Lucas nang makita ang kanyang kakilala. Oh, hey man, may binabantayan lang ako. Oh, come on, Lucas. Hindi naman siguro yun bata, no? Tara sa table namin. My treat. Minsan ka na nga lang namin makita dahil masyado kang focus sa kumpanya ninyo eh. Let's go, let's go. Walang nagawa si Lucas, kundi ang sumunod sa kakilala. Ngunit hindi pa rin niya binitawan ang tingin ng mesa kung nasaan si Celestina. Nakita ni Lucas na umiinom na ng alak sa Celestina. Kaya napainom na rin siya ng alak kasama ang makakilala. Nagbibiruan lamang ang mga ito, ngunit hindi sumabay si Lucas sa kanila. Lumalim na ang gabi at ramdam na ni Lucas ang alak sa kanyang katawan. Kumuha pa ng isang basong tekila ang binata nang makita niya si Celestina na tumayo at pilit naman itong hinawakan ng lalaking katabi. Mabilis pa sa 4:00 nakalapit si Lucas at kaagad nabawi ang kamay ni Celestina sa lalaking humawak rito. Napatigil si Celestina at ganoon rin ang lalaki. Sino ka? Bakit bigla-bigla ka nang lumilitaw sa harap namin? Akin ang kamay ng girlfriend ko.
Girlfriend mo? Ha, walang boyfriend si Celestina dahil may nagmamay-ari na sa kanya. Hindi mo ba natanong kung may nagugustuhan ba siyang lalaki, ha? Galit na wika ni Lucas. Celestina, sino siya? Akala ko ba'y single ka? Lasing namang napatawa ang dalaga at umakbay kay Lucas. Oh, he's my brother, everyone. Pasensya na ha, at masyado lang itong protective, kaya ganyan siya magsalita. Uuwi na ako guys, have fun! Tila nainis naman si Lucas sa sinabi ni Celestina, kaya mabilis niyang inalis ang pag-akbay nito at sa isang iglap lamang ay sinakop na ni Lucas ang mga labi ng dalaga. Napasinghap ang lahat, lalo na ang mga kalalakihan. Maya-maya pa ay binitawan na ni Lucas ang labi ni Celestina at matiim na tumingin sa mga lalaki. Oh, may kapatid ba na naghahalikan? Know your place. Akin lang si Celestina at hindi niyo siya makukuha sa akin. Hindi nakapagsalita ang mga kaibigan ni Celestina kaya nagmamadaling lumabas ang dalawa sa bar. Tila nagising naman ang dalaga at mabilis na binawi ang kanyang kamay na hawak-hawak na pala ni Lucas. What was that, ha? Bakit bigla-bigla ka nilang hahalik dyan? At ayoko pang umuwi. Ano ba, Lucas? Stay still, pwede ba? Hindi mo ba nakikita na may balak sa'yo mga lalaking yun? Sa inyo ng mga kaibigan mo? May balak man o wala, Lucas. Wala ka nang pakialam dun. This is my life, Lucas. Tsaka pwede ba? Wala tayo sa Amerika para mag-alala ka sa akin ng ganyan. Hayaan mo na ako dahil hindi na ako bata. Tumahimik ka. Napasigaw na si Lucas dahil sa magkahalong galit at sakit. Tumigil ka na, Celestina. Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon eh. Nais mong malaman ang totoo? Pwes, sasabihin ko sa iyong totoo. Noong ikinasal ang mga kapatid natin, ay iniisip ko na sana tayo na lang ikinasal. Oo, Celestina. Mahal kita. Hindi lang ikaw may nararamdaman sa atin. Dahil mahal na mahal din kita noon pa man. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Lucas at napatulala naman si Celestina. All this time tinago ko lang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil hindi pa ito ang tamang oras. Marami pa akong plano para sa ating dalawa. Ano ang hinalikan mo ako? Sobrang saya ko nun. Dahil sa wakas ay natikman ko na ang labi mo. Pero wrong timing ka eh. Naroon ang buong pamilya natin. At mga kaibigan ng mga kapatid natin. Natatakot rin ako na baka magalit sa atin ng kuya mo, Celestina. Lucas, hindi ko alam. Tanging lumabas sa bibig ng dalaga. Kaya nga eh, huwag mo na akong pahirapan pa. Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon eh. Ikaw lang naman talaga, Celestina. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya nga gumawa ako ng paraan para makapag-aral sa Amerika upang makasama ka. Kahit na alam kong may iwan dito ang mga magulang ko. Basta't makasama lang kita lagi. Naghintay ako, Celestina. Hinintay kita. Lucas, I'm sorry. I'm so sorry. Akala ko hindi mo ako mahal dahil sinabi mo sa akin na kapatid lang ang turing mo sa akin. Dahan-dahang lumapit si Celestina at hinaplos ang pisngi ni Lucas. Umiiyak pa rin si Lucas, kaya dahan-dahang hinalikan ni Celestina ang mga luha nito. Hush now, Lucas. I'm sorry. Kaagad hinawakan ni Lucas ng kamay ni Celestina at hinalikan ito. Titig na titig ang binatas sa mga mata ng dalaga at unti-unting nagtagpo ang kanilang mga labi. Nanginginig pa ang mga labi ng binata dahil nararamdaman niya muli sa ikalawang pagkakataon ang mainit na labi ni Celestina. Napapikit na sila parehas at unti-unting napasandal si Celestina sa kotse at hindi pa rin pinutol ang kanilang halikan. Maya-maya pa ay binitawan ni Lucas ang labi ni Celestina at niyakap ito. Huwag ka nang magalit, sis.
Nahihirapan akong abutin ang mga pangarap ko para sa ating dalawa tuwing galit ka. Ano ba kasing pangarap yan? At baka matulungan pa kita. Kung para rin naman sa atin yung dalawa, ay hayaan mo na akong tumulong. Okay lang, Celestina. Kaya ko to. Basta't huwag ka lang magagalit sa akin. At hintayin mo ko. Paano kung sabihin ko sa'yo hindi na ako makapaghintay? Ilang taon ko ring tinagong nararamdaman ko para sa'yo, Lucas. Ngayon pa ba ako maghihintay? Huminga ng malalim ang binata at ngumiti ng tipid. And then I guess, mahihirapan akong pigilan ang nararamdaman ko sa'yo, love. Tanging sinabi ni Lucas at kaagad binuksan ang pintuan ng kanyang sasakyan. Teka, saan tayo pupunta? Kinakabahang wika ni Celestina. Ngumiti lamang si Lucas at hinalikan ang labi nito. Sa langit. Kindat ni Lucas at kaagad na mula ang mga pisngi ni Celestina dahil tila naintindihan niya kung anong ibig sabihin nito. Dumiretso sila sa mansyon ng pamilya ni Lucas at kinakabahan pa ang dalaga dahil baka may makakita sa kanila. Ngumiti lamang ang binata at kaagad silang dumiretso sa silid nito. Lucas, baka may makakita sa atin. Ibalik mo na lang ako sa bahay namin. Bulong ni Celestina. Bukas na kita ibabalik sa inyo. Andito ka na muna sa piling ko. Sagot naman ito at sa isang iglap lamang ay karga-karga na nito si Celestina na para bang bagong kasal. Sa ibabaw ng malambot na kama ay binaba ni Lucas si Celestina. Hindi maputol ang kanilang tinginan hanggang sa magtagpo muli ang kanilang mga labi. Napaliyad si Celestina nang dumampi ang maiinit na palad ni Lucas sa kanyang balat. Naging mapusok na rin ang mga halik nito hanggang sa makita ni Celestina ang kanyang sarili na wala lang saplot. Mahal kita, Celestina. Uwi ka ni Lucas kay Celestina. Mas mahal kita, Lucas, mula noon hanggang ngayon. Sagot naman ng dalaga. Muling sinakop ni Lucas ang mga labi ni Celestina at unti-unti na ring bumaba ang mga palad ng binata sa masiselang bahagi ng katawan nito. Napakagat na lamang si Celestina sa kanyang ibabang labi nang bumaba ang halik ni Lucas sa kanyang lieg. Tumayo muli ang binata upang hubarin ang kanyang suot na damit at muling pumatong kay Celestina. Napasingha pa ang dalaga nang damputin ni Lucas ang kanyang malulusog na dibdib na para bang isang bola. Di nagtagal ay sinakop na ni Lucas ang kanyang malulusog na dibdib at nagmistulang sanggol ang binata sa ginagawa nito. Nang magsawa ito, ay kaagad itong pumwesto sa gitna ni Celestina. Are you ready, love? Malambing na tanong ni Lucas. Yes, I'm always ready. Sagot naman ni Celestina, kahit ang totoo'y kinakabahan na rin siya. Dahan-dahang ipinasok ni Lucas ang kanyang alaga sa kuweba ni Celestina at kaagad namang napangiwi ang dalaga dahil sa sakit na nararamdaman. I'll be gentle, love. Just bear with me. Bulong ni Lucas na nahihirapan na rin sa ginagawa. Maya-maya pa ay nakabawi na ang kanilang mga katawan at unti-unti na ring naigalaw ng binata ang kanyang balakang. Lumipas ang ilang segundo ay naging mapusok na ang galaw ni Lucas at nasasabayan na rin ito ng dalaga. Hanggang sa unti-unti na nilang narating ang ulap at sabay pa silang napangiti. Ngayon ay wala na akong rason para pigilan ang sarili ko na mahalin ka, Lucas. Naibigay ko na sa iyo ang pagkababae ko. At sana ay ako rin ang unang babae mo. Ikaw lang ang babaeng minahal at mamahalin ko, Celestina. At mukhang mauuna pa yata ang kasal bago ang plano kong bahay at negosyo. Mahinhina na patawa ang dalaga at hinalikan sa noo ang binata. Sabay-sabay natin iyang aabutin, mahal ko. Mula ngayon, ang pangarap mo ay pangarap ko na rin. Lumipas ang ilang sandali ay nakatulog na rin si Celestina at dahan-dahan namang tumayo si Lucas. Kinuha niya ang kanyang cellphone
at tinawagan niya ang kapatid ng dalaga. Agad naman itong sumagot sa kabilang linya. Nasa akin si Celestina, kuya. Ihatid ko na siya dyan bukas kasama ang mommy at daddy ko. Wika ni Lucas. Walang problema sa akin, Lucas. Alam ko naman na indinaya lamang kayong dalawa ng kapatid ko. Masaya ako para sa inyo, Lucas. Sige, magkita na lamang tayo rito sa bahay bukas ha. Ingatan mong kapatid ko. Napangiti na lamang si Lucas hanggang sa maibaba niya ang tawag. Kaagad siyang humiga sa tabi ni Celestina at hindi niya magawang pumikit dahil nais niya pang titigan ng dalaga. Isang oras lamang ang tulog ni Lucas kaya matamlay ito kinabukasan. May sakit ka ba? Tanong agad ni Celestina nang mapansin ito. Oh, wala naman sis. Masakit lang ang ulo ko dahil isang oras lang ang tulog ko. What? Matagal ba tayo nakatulog kagabi? Nope. Ako lang po at tila napagod pa yata kita. Parang ayaw ko kasing pumikit ka agad kagabi. At baka mawala ka pa sa paningin ko. Napairap naman si Celestina, ngunit hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi. Ay, oo na. Ang aga-aga ang cheesy ha. Maligo ka na at sa bahay na ako maliligo. What if sabay na tayo, mahal? Para naman magising tong kaluluwa ko. Biro pa ni Lucas, kaya napasigaw na lamang sa tawa si Celestina. Hindi mawala ang kanilang tuwang nararamdaman hanggang sa makababa na sila ng kwarto. Nagulat pa si Celestina nang makita ang kanyang buong pamilya na tila ba'y naghihintay sa kanilang pagbaba. Good morning sis, kami na ang pumunta rito dahil alas 10 na yata at wala pa kayo eh. Wika ng kapatid ni Celestina. Kaagad na mula ang pisngi ni Celestina at napatawa na lamang si Lucas. Bumaba na tayo nang makausap natin sila. Bulong ng binata. Sa sala sila nagtipon-tipon at nanatili lamang nakayuko si Celestina dahil nahihiya pa rin itong makita ang kanyang pamilya. Huwag ka nang mahiya sis, at noon pa man ay alam na namin na kayo talagang magkakatuluyan ni Lucas. At mukhang may susunod na rin ikakasal sa susunod na taon, tama ba? Wika naman ang ama ni Lucas. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Celestina at ngumiti. Magpapakasal ho kami ni Celestina sa susunod na taon, mapa. Tita, tito, sa ngayon ay liligawan ko muna siya kahit alam ko naman na kami na. Nais ko ring maranasan ni Celestina ang naranasan ng ibang kababaihan. Celestina, mahal, araw-araw kitang liligawan. Kahit pa ikasal na tayo. Ganun kita kamahal. Unti-unting nagtaas ng tingin ng dalaga at sa isang iglap lamang ay tila wala na siyang makitang ibang tao sa kanyang paligid, kundi si Lucas lang. Ngumiti si Celestina at dahan-dahang tumango. Hindi rin ako magsasawang sagutin ka, Lucas. Ganun din kita kamahal. Napuno ng kilig ang buong bahay dahil sa pamilya ni Lucas at Celestina. Muling namula ang mukha ng dalaga dahil naalala niyang hindi pala sila nag-iisa. Niyakap na lamang ni Lucas ang dalaga upang mawala ang nararamdaman nitong hiya. At tulad nga ng sinabi ni Lucas, ay araw-araw niyang nililigawan si Celestina. Nagpapadala siya ng bulaklak dito na may kasamang mamahaling tsokolate habang nasa trabaho siya. Hindi rin mawala ang matatamis na mensahe galing kay Lucas na araw-araw namang tinatago ni Celestina. Hanggang sa lumipas ang isang taon at nakita na lamang ni Celestina ang kanyang sarili na naglalakad na sa loob ng simbahan. Sa unahan ay naroon si Lucas naghihintay sa kanya katabi ang kanyang kapatid. Sa gitna naman ay naghihintay rin ang kanyang ama at ina na hindi maubos-ubos ang mga luha sa kanilang mga mata. Hindi rin mapigilan ni Celestina na maiyak dahil sa wakas ikakasal na siya sa lalaking kanyang iniibig. Hindi na nila kailangang itago pa ang kanilang nararamdaman dahil pareho na silang handa. Matapos siyang maihatid kay Lucas, ay tuluyan na siyang binitawan ng kanyang ama at ina. Mag-enjoy kayo dahil araw ninyo ngayon.
Narito lamang kami sa inyong likuran, handang umalalay sa inyo ano man ang mangyari. Lucas, mahalin mo at ingatan ang anak namin, tulad ng pagmamahal at pag-iingat namin sa kanya. Madamdaming wika ng ama ni Celestina. Napangiti na lamang si Celestina nang makitang niyakap pa silang muli ng kanilang mga magulang bago ito umupo. Hindi pa rin makapaniwala si Lucas na magiging asawa na niya si Celestina. Hindi niya mapigilang mapaiyak nang marinig niya ang sinabi ng pare. I announce you, husband and wife. Dumagundong ang masigarbong palakpakan at parehas na pangiti ang bagong mag-asawa. Isa-isa rin silang niyakap ng mga bisita at dumiretso na sa reception. Hawak kamay na pumasok sa puting sasakyan sina Lucas at Celestina dahil alam nila pareho na magsisimula na ang kanilang buhay mag-asawa sa oras na lumabas sila ng simbahan. At alam rin nila na marami pang pagsubok ang darating sa kanila, ngunit hindi sila nangangamba dahil kasama nila ang isa't isa. The end. At dito na po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod na storya. Thanks for watching!